Umaga po sa inyong lahat. Ang bilis po, inilawan na natin ang ika-4 na kandila ng Adbyento. And after this coming week, itong linggo na ito, pagdiriwang na natin ang Pasko ng pagsilang. At napakaganda dahil sa gitna ng ating pagdiriwang ng mga simbang gabi, ay pinagdiriwang natin yung ika-4 na linggo ng Adbyento. At napakamakahulugan kasi yung ating pagbasa ay napakaganda mula dun sa mga tinatawag nating infancy narratives na binabasa na natin simula nung December 17 hanggang sa araw ng Pasko. Ito yung mga maririnig natin. At ano yung narinig natin ngayon? Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Kung pumunta kayo sa Holy Land, mapupuntahan niyo isang lugar na tinatawag na Ain Karim. Ibig sabihin, naglakbay si Maria mula sa Nazareth, papunta dun sa Ain Karim. At medyo malayo-layo ito. Tignan ninyo mamaya sa Google Maps kung gaano katagal ang biyahe mula doon sa Nazareth, papuntang Ain Karim. At noon, wala pang highway, walang mabibilis na sasakyan. Either naglakad si Maria or, of course, nakasakay siguro sa asno o ano pang mga means of transportation noon. Pero isang mahabang biyahe. Pero ano yung narinig natin? Nagmamadali siyang pumunta. Sa English, yung translation madalas ay she went in haste. Pag sinabi natin in haste, di ba sabi natin, haste makes waste. Ibig sabihin, talagang mabilis. Pero pag titignan nyo yung original na Greek expression, dun sa original language, yung mga salita ay metaspodes. At yung metaspodes, hindi lamang in haste yung ibig sabihin or nagmamadali. Ano yung kanyang katumbas? Sa Ingles, eagerly. Sa Tagalog, masigasig o may pananabik. Or, meron pang ibang translation, malugod. Malugod na pumunta, may pananabik. Kaya yung pagpunta ni Maria ay may pananabik. There's eagerness. It's not just haste, but eagerness. Kapag meron tayong magandang ginagawa or mabuting ginagawa, tayo ba ay ganun yung attitude? Tayo ba'y nananabik? Tayo ba'y malugod na gumagawa nito? At yun yung pinagninilayan natin ngayong araw na ito, itong ika-4 na linggo ng Adbyento. Sa ating pagsalubong sa ating Diyos na nagkatawang tao, kay Jesus, tayo ba'y nananabik? Last week, pinag-uusapan natin, nagagalak tayo. At yung pagkagalak na yon, hindi lamang pagkagalak na naghihintay, kundi may pananabik na gusto na nating, sana nandyan na. Kaya nga, tignan nyo, Maranatha, come Lord Jesus. Halika na. Kasi sabik na kami sa iyo. At yung ating salaysay ay patungkol din dun sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Na yung pagdalaw niya ay nagdulot ng kakaibang expression, kakaibang pagtanggap mula kay Elizabeth. Unang-una, binati siya, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala sa iyong sinapupunan. Familiar, dinadasal natin to sa Abaginong Maria. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And what is the fruit of the womb? Jesus. At ang tagapagdala ng balita, yung unang tagapagdala ng mabuting balita ay walang iba kundi si Maria. Sino ba yung dinadala niya sa sinapupunan? Simula nung sabihin niyang, let it be done to me according to your word. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Sinabi niya sa anghel. Ayun, naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Kaya yung daladala niya ay walang iba kundi si Jesus. At nung dinala niya kay Elizabeth, ano yung epekto kay Elizabeth? Si Elizabeth ay nagdadalang tao. Sino yung nasa sinapupunan niya? Si Juan Bautista. At anong ginawa ni Juan Bautista?
Naggagalaw siya. Doon sa English version, the child in my womb leapt for joy. Tumalon. Hindi namin mararanasan yon yung mga kalalakihan, no? Mayroong mga lalaki na malalaki yung tiyan, pero hindi bata yun nandun sa loob, no? Pero yung mga nagdadalang tao, yung mga nanay sa inyo, na-experience nyo ito. O itanong ko, no? Nung kayo nagdadalang tao, nararamdaman nyo ba kapag gumagalaw yung bata? Yes or no? Yes. At doon kay Elizabeth, naggagalaw. Ibig sabihin, nasa sinapupunan pa si Juan Bautista, sinimulan na niya yung kanyang papel, yung kanyang trabaho na narito yung Panginoon. Dumating ang Panginoon. And he alerted Elizabeth. Ang ganda ng eksena na yon. Bakit ganun yung reaksyon ni Elizabeth at ni Juan Bautista? Kasi naririyan yung Panginoon. At yun yung saysay ng Pasko. Marahil, marami na kayong narinig, itong mga, lalong-lalo na yung mga nagsisimba sa inyo sa gabi or sa madaling araw. Tungkol dito sa tema na ito, narinig natin yung tungkol sa Emmanuel. Narinig natin yung tema tungkol sa pagdalaw ng Anghel Gabriel kay Maria. At pwede natin ibuod sa salitang present. Ulitin nga ninyo yung salitang yon. Present. Ano ba yung present? So, ito'y nasa wikang Ingles. At pag tinignan natin yung salitang yon, pwede itong isalin sa iba't ibang mga paraan. O halimbawa, gamitin natin pag sinabi kong, I will give you a present, anong ibig sabihin nun? Regalo. Hindi ba kayo nagtataka, no? Na kapag Pasko, hindi nyo naman birthday, pero nakakatanggap kayo ng regalo. Bigayan ng regalo. Bakit? Kasi yung Pasko ay tungkol sa pagbibigay. Ang pinakadakilang regalo na natanggap natin ngayong Pasko or natatanggap natin tuwing Pasko ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Our Lord is a gift, a present, na yung ating mahal na ina, dinala niya si Jesus kay Elizabeth. It is the present to the household of Zechariah and Elizabeth na naroon si Jesus dun sa mga araw na yon na pinagdiriwang nila o nung nagdiwang sila sa kapanganganak ni Juan Bautista. What is great about that? Naroon si Jesus kasama ni Maria. At tayo rin, ang pinakamainam na regalo natin sa bawat isa ngayong Pasko ay si Jesus mismo. Kaya nga dumako tayo dun sa ikalawang ibig sabihin ng present. O pag halimbawa nasa classroom at may roll call at narinig mo yung pangalan mo, ano yung sasabihin mo? Present. Ano yung ibig sabihin ng present? Narito ako. I'm here. Sa Latin, presum. I'm here. Pag wala ka ron, ano ka? Absent. No? Sa Latin, absum. No? Wala ako riyan. No? Absent. Yung Pasko ay tungkol sa pagiging present. Kaya nga nung maliit ako, hindi ko ma-imagine yung Pasko na wala ka sa pamilya mo. Di ba yun yung lagi nating sana sa Pasko, sama-sama kami. Sana naroon ako sa Pasko. At hindi lang tuwing Pasko. Yung pinakamagandang compliment na ibigay sa iyo, halimbawa ng anak mo later on, no? Ay yung sasabihin niya, ako'y nagpapasalamat, ako'y masaya, ako'y malakas ngayon kasi naroon ka palagi para sa akin. At yung isa sa pinakamasakit na maririnig ng magulang sa kanyang anak ay, Tay, nung lumalaki kami, wala ka naman doon eh. Di ba? Kaya importante yung pagiging present na naroon ka. Doon sa ating ikalawang pagbasa, narinig natin yon. Narito ako. Here I am. I come to do your will. Na naroon yung Panginoon para sa Ama. At yung Pasko ng pagsilang, yun yung saysay para sa atin.
Nakasama natin ang Panginoon. That He is present among us. Kaya nga sinabi, Emmanuel, God with us. Yung Diyos ay kapiling natin, kasama natin. Yung Pasko ay magiging empty, walang laman kapag wala doon ang ating Panginoon. Ang daming mga kumpanyang nagpa-party these days. Yung iba minimisahan namin. Pero alam niyo yung nakakalungkot? Nakakalungkot ay yung Christmas party na tawag nila, ngayon, hindi na Christmas party yung tawag ng karamihan. Ano na? Year-end party. Saan na napunta ang Christmas? Saan na napunta si Kristo? Ay, Father, ginagawa namin yun para hindi ma-offend yung mga hindi Kristiyano, yung mga hindi naniniwala kay Kristo. O bakit ayaw niyo ma-offend sila, pero bakit unang-unang nawawala si Kristo? Hindi ba ito yung pinagdiriwang natin? Hindi ba ito yung kung bakit tayo nagiging masaya? Si Jesus. Lagi kong tinatanong sa simbang gabi, no? Ano yung pinakamasayang araw sa buong taon? Ano yung pinakamasaya? December 25. At kaagad tinatanong ko, ano yung pinakamalungkot na araw sa buong taon? Alam niyo kung ano? December 26. Bakit? Kasi wala ng pera. At yung ulam mo ay yung Noche Buena ninyo noong December 24. Tapos, parang wala ka ng energy. Magiging malungkot lang ang December 26 kapag wala roon sa Pasko mo si Jesus. Kung minsan nga may bumabati sa akin, December 26, Father, belated Merry Christmas. Anong belated? Kasi simula lang. Kasi sa tingin nila, ay, December 25 lang. At tapos, wala na. Hindi. Magiging masaya talaga yung Pasko natin kapag naroon si Jesus. Present. Narito ako. Ikatlong ibig sabihin ng present. Pag sinabi natin past, present, future. Ano ibig sabihin ng present doon? Ngayon, kasalukuyan. Dahil dumating si Jesus, ang bawat panahon, ang bawat sandali ay nagiging mahalaga. At ano yung pinakamahalagang sandali? Yung ngayon. The Lord has sanctified every moment, especially the now. Bakit importante ang present? Alam nyo, yung kanta ni Basil Valdez, yung ngayon, narinig nyo na yon? Hindi yung ngayon at kailanman, no? Yung ngayon at kailanman ay pangkasal. Pero yung awiting ngayon, yung refrain nun ay ganito. Kung bakit yung ngayon ay importante. Sabi doon sa kanta, ituring mong kahapoy waring panaginip lang. Ang bukas, pangitain. Ang ganday sa isip lang. Kung bawat ngayon mo sana ay laging sulit lang. Ulitin ko, no? Kung bawat ngayon mo ay laging sulit lang. Kay ganda ng buhay. Bukas mo'y matibay. Dahil ang sandigay, ngayon. Magdidepende yung hinaharap mo dahil sa ngayon. Kung anong ginagawa mo ngayon. Anong ginagawa nyo ngayon? Nakikinig kayo. Bakit importante yung ngayon? Because the now, this moment, is a blessed one. This moment is the moment of freedom. This moment is the moment to decide, to plan ahead, to look at what was behind and what is in front of you. This is a moment of freedom. Ngayon nakakapag-decide ka, narito ako, no? At ako yung nakikinig. Pwede ka rin mag-decide na, narito ako, pero yung isipan ko ay nandun sa gagawin ko pagkatapos nito. Or kung ano yung tatanggapin ko sa Pasko.
Pero now, it's the moment to decide. That's why it's important. That's why all things, especially yung kung gagawa tayo ng mabuti o masama, kailan mo dinidesisyon yon? Ngayon. It's the moment that you decide, the now. Of course, mamaya, yung present ay yung mamaya na, di ba? But it's the moment that is in front of you. At dun sa pagdating ng ating Panginoon, ginawa niyang banal ang bawat sandali, lalong-lalo na yung ngayon. And therefore, we look at present. Gift, I am here, and the now. Ito ang ating pagdiriwang ng Pasko. Na sana isipin natin, yung pagdating ng ating Panginoong Jesus, ito'y nagdudulot sa atin ng mga bagay na magaganda, ng regalo, ng naririyan siya, ang pinakadakilang regalo, at yung handog ng kalayaan, the gift of freedom to be able to choose. And sana itong Pasko na ito, let us really thank Him that He is present. I just would like to end this way, no? Yung ating opening prayer kanina, siguro hindi ninyo na-recognize. Pero yung opening prayer natin sa English ay, pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel. Familiar sa inyo yun? The Angelus, yung prayer. And you're very familiar with that. Sagot kayo, ha? The angel of the Lord declared unto Mary, behold the handmaid of the Lord, and the Word was made flesh. And the Word was made flesh and dwelt among us. Iyan ang Pasko. Iyan ang present, ang presence ng ating Panginoon. Just to have that last thought. Pag sinabi ninyong, and dwelt among us, and the Word was made flesh and dwelt among us, that comes from John, the Gospel of John. Anong ibig sabihin niyan? Literally, you know what it means? Eskenosen, sabi sa Greek. Anong ibig sabihin niyan? Literally, we translate it as and dwelt among us. Sa Tagalog ay, at nakipamayan sa atin. Pero ang original niyan ay, and He pitched His tent among us. At nagtayo siya ng tolda sa piling natin. Anong ibig sabihin niyan? Na dito na siya maninirahan, kasama natin. Look at our chapel. Tingnan ninyo yung chapel natin. Ano yung dominating shape? Ano yung dominant shape dito? Alam niyo kung ano? Trapezoid. Okay? Ano yung trapezoid? Four-sided figure. Mas maliit yung side sa taas kaysa yung base. Kita nyo? Punta kayo sa Nazareth. Tingnan ninyo yung facade ng Annunciation, ng Church of the Annunciation. Ganito yung hugis niya. Trapezoid. Ano ba yung trapezoid? Ano yung pumapasok na figure sa isipan ninyo? The tent. Yung tolda. Kaya para tayong nasa tolda nito. Tingnan nyo, yung mga stations of the cross sa likod ay trapezoid. Itong altar ay trapezoid. Yung tabernacle, shape niya, trapezoid. Kung saan ako nag-preach ngayon, it's a trapezoid. Why? Tent. At nakipamayan siya sa atin at nagtayo siya ng tolda sa piling natin. Na sana pagpasok niyo sa simbahan na ito, yun lagi yung pumapasok sa isipan niyo. Yung Diyos, nabuhay siya, nakipamayan sa atin, nagtayo siya ng tolda sa piling natin. Sana sa Pasko ganun din. Manirahan siya sa inyo. Nandun siya sa tahanan ninyo. Because the Lord is present. God bless you all.